ngayon, pag-usapan lang natin ng bahagya itong ang program bills. Kasi yan ang talakayin ngayon sa Kamara, ay sa Supreme Court, yung unprogram bills na sinasabi. Di ba? At ito, pakinggan natin ito ha. Ito. Panoorin nyo na lamang po yung ating interview kay Congressman Erice patungkol po dito sa unprogram bills. Ito po, pasok! Yan ang nangyari. So, it's, talagang labanan ng, yan ang pinakamahirap kung nangyayari sa ating bansa for so long. Pero kung kanino ka mas naniniwala? Ano? Kanino ka mas naniniwala? Kay Marcos o kay Sara? Kanino ka mas naniniwala? Hindi, alam mo, yan ang yan yung, pagka sinabi mong, kanino ka naniniwala, parang, na yan, personality. It's a question of personality. Para sa akin, ang pinakamahalaga, kaya umuulad yung mga bansa, policy. Policy, yeah. Halimbawa, kung may policy ang isang kandidato, merong policy siya na naniniwala ako, merong policy rin siya na hindi ako naniniwala. Kaya nga ako ang minority, para pag naniniwala ako, okay, sama ako dyan. Pero kung hindi ako naniniwala, laban ako dyan. Di ba? Parang gano'n. Bakit natin nuhusga na? Kanino ka naniniwala? Depende yun sa ginagawa eh. Sa particular na ginagawa ng isang tao. Nung panahon ni President Duterte, binatigos ko dahil dun sa war on drugs. Hindi ako naniniwala. Binatigos ko. Pero walang personal. Walang personal sa akin. It's a policy decision. It's a policy decision. At ako, pag nagbatikos ako sa isang polisiya, meron ako alternative. Gaya nung nakaraan, nung pinatikos ko si Presidente Duterte sa war on drugs, sabi ko, bakit wala pang nangyaring matagumpay na war on drugs na gumamit ng violence sa buong mundo? Anong ang ginawa nila? Doon sa, for example, sa Portugal, napakaraming doon, addict. Anong ginawa nila? Inopen nila. Yung mga kumpanya, pagka tatanggap ka ng nagre-rehabilitate na addict, kalahati ng sweldo, sagot ng gobyerno. So, nabawasan ng malaki yung, after ilang years, nabawasan ng malaki yung drug addict population sa Portugal. So, meron akong alternatibo na ipinapahayag. Hindi ko kinikriticize na masama kang tao. Sinasabi ko, tingin ko, mali yung polisiya mo. Ito yung tingin ko yung tama. Di ba? So, gano'n naman dapat ang mangyari sa atin. Dapat, di ba dapat tayo mag-usap na intelligently? Hindi yung magbastusan. DDS, yung mga DDS, bobo, yung mga dilawan, nakala mo santo. Di ba? Hindi naman dapat gano'n eh. Kasi ito, alam naman ng lahat at kahit po ordinaryong Pilipino, ramdam ito. Kasi sinabi nyo na yun tungkol sa war on drugs. Alam natin na nung nakaraang administrasyon, mas naging ligtas ang bawat Pilipino. Iyan ay fact. Hindi po yan pwedeng ipagkaila dahil Pilipino magsasabi sa ating lahat na noong time na yun, maaari ka makalabas ng ligtas. Tama. So, hindi po ba ibig sabihin nun, effective ang ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi. Ang sinasabi ko, effective yun, pero meron ding collateral damage. Di ba? At hindi mo naman sabihin, effective yan. Di bali nang may mamatay na inosente. Di ba? So, ngayon, bakit mas effective yung kay Pangulong Duterte kaysa ngayon? Ngayon, wala naman policy. Ano bang ginagawa tungkol sa so, wala naman eh. Pinuli na kahubad. Kaya nga, ibig sabihin, paano mo ikukumpara yung wala sa meron? Dati merong policy. Sa tingin ko, mali yun dahil may mga tinatamaan na inosente. Ngayon, walang tinatamaan ang inosente, pero marami naman ang delikado ang buhay na dahil sa pagdami at paglaganap ng krimen at drugs dito sa ating bansa. At number one naman talaga sa buong mundo, ang pinaka malaking dahilan ng drug dependence ay poverty, kahirapan. So dapat nakatuon sa bukod dun sa paghihigpit. Pwede naman maghigpit na walang patayan. Sa aking tingin, pwede maghigpit na walang patayan, pero nakatuon din sa pagbibigay ng pagkakataon
doon sa mga pinakamahihirap na magkaroon ng mas maayos na buhay para hindi maging drug dependent. Pero napag-usapan na rin kung yung drugs. Kayo naniniwala ba kayong addict si Marcos Jr.? Kasi po, sundan ko na po ito Kasi po ngayon may lumabas na balita na nire-require ng Supreme Court na sumagot si Bongbong Marcos tungkol sa kanyang health. Ibinigyan po siya ng 10 taon. Ay, 10 araw, sorry. 10 araw para sumagot. Wag naman May 10 taon. Baka hindi na umabot yan. Banat ba Hindi nga natin alam kung aabot ng 2028 yan. Hindi. Ito talaga. Di hayaan natin na sumagot si Pangulong Marcos. Kasi ako naman, wala naman akong talagang direct knowledge kung ano yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Wala akong direct knowledge kung maraming chismis, pero mahalaga talaga na di-disclose ng presidente yung state of health niya dahil nakasalalay sa pamumuno niya, maayos na pamumuno niya, kung meron siyang maayos na kalusugan at kaisipan. Pero ayoko mag-conclude. Kung ito mabalikan natin, yung sinabi nyo na pamumulitika na itong mga patungkol kay VP Sara sa impeachment, no? Anong masasabi nyo dun sa mga congressman or mga partido or yung mga followers na kulay na maingay pagdating doon sa confidential funds ni VP Sara samantalang tahimik doon sa mga confidential funds ni Bongbong Marcos na napakalaki ng mga sekretary, etc. etc. Well, kaya nga, ang nangyayari talaga, kampihan. Kampihan talaga. At alam naman natin na incentivize sila nung 19th Congress, billion-billion yung mga alokasyon. At siguro ang katwiran nila, kung marami akong madala sa aking distrito, mananalo pa rin ako. And it's to the best interest of myself and my district na dito ako dahil madami akong madadalang biyaya. Hindi ko katulad na wala akong madadalang biyaya. Pero papaliwanag ko naman sa mga kababayan ko na kailangan ko ipaglaban to dahil nakataya dito, hindi yung pang isang araw, 2 araw, pang isang linggo, o pang isang buwan yung biyaya. Nakataya dito yung kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga anak nyo, kinabukasan ng bayan natin. O tama kayo, Kong, kasi sasabihin, ang nangyayari po kasi, kung susundan ko yung linya ng sinasabi ninyo, parang magbulag-bulagan na lang ako doon sa mali, sumuporta ako sa mali, basta yung distrito ko, kung syudad ko, maiuwian ko ng proyekto. Para sa akin, ang mahalaga sa akin, tama yung ginagawa ko. At kung kapalit nito, yung posisyon ko, okay lang. Basta tama yung ginawa ko. 65 na ako. Hindi naman siguro ako abot ng 100 years old. pero Kong, balikan natin yung kasi related din sa sinabi ni Coach Oli, yung kay Romualdez. Ang basa nung iba, para bang ayaw niyang sabihin lahat o i-tell all lahat, parang ang dating, iniligtas lang niya yung sarili niya for parang... Hindi, it's a threat. Don't touch me. So, still, it's not really for the country, but for himself. Yes, of course. It's for himself. Parang sinasabi niya, alam niyang may mga kabulastugan nangyayari, ilalabas ko to. Para pag It's a threat. kinantino ko, ganun na. So kayo po, bilang To congressman, protect himself. Kong Erice, kayo bilang congressman, pwede nyo bang i-compel or sabihan itong si... Matagal ko na Martin sinabi. Matagal ko na sinabi yan. Sinabi ko, may pangunahing responsibilidad ay ang Pangulo na maimbestigahan ito sa pamamagitan ng isang independent commission. Kaya nga ako nag-file ng panukalang batas na mag-create ng independent commission na may mga miyembro na ganito, na qualifications at popondohan ng ganito at may panahon na ganito para imbestigahan at tapusin lahat ito. So kung yung banta ni Romualdez, sa tingin nyo po, para kanino yun? Sa tingin mo, para kanina. Your guess is as good as mine. Pero Kong, no? Maliwanag naman yun. Maliwanag naman. Hindi naman kailangang Kumbaga sa yung sugat, hindi mo na kailangan anuhin. Ako na lang magdidiin. So pero dito, Kong, sa sinabi ni Kong Romualdez na wala siyang naging papel
sa corruption or sa small committee, ang tinuro niya si Escudero at saka si Zaldico bilang instrumental sa budget decisions. Ano masasabi niyo tungkol dito? And Sinagot ko na yan kanina, hindi ako naniniwala na ang sinabi ko, ang national budget ang pinaka-importanteng batas na ipapasa ng Kongreso. Taon-taon, yan ang pinaka-importante. At ang bawat congressman, kaya nga ako, binubusisi ko, ang may pinakamalaking speaker, ang pinakamalaking responsibilidad sa Kongreso is speaker. He is the leader of the House of Representatives. So dapat alam niya. Mahirap ipaliwanag na hindi niya alam. pero hindi nyo rin nililigtas yung mga binanggit niyang pangalan. Si Senator Chis is the Senate President. Nakapirma siya sa Bicameral Conference Committee report. Pero di ba Saldico is the chairman of the Committee on Appropriations. Nakapirma siya. Pero mapapasunod ba ni Senator Chis Escudero si Zaldico? O si Zaldico sumusunod siya kay Speaker? Hindi. Nagkasundo sila. Hindi, walang sumunod. Nagkasundo sila sa ganitong sistema. Ang mapupuntang ganito sa Kongreso, itong pondo na ito, itong pondo na ito mapupunta sa Senado. Pero saan kadalasan nagkakaroon ng problema? Sa bidding, monitoring, o talagang corrupt lang talaga? Hindi, alam mo, dati-rati naman, alam mo, sa lahat naman ng bansa may corruption. Yes, yes. Pero may certain threshold na pag lumampas doon, talaga namang makaka-apekto na sa ekonomiya, sa gobyerno. So, itong nangyari sa 19th Congress, ito na yung pinakamalala sa tagal ko dito sa gobyerno. Hindi ko ma-imagine kung paano nagawa ito. Pero kung kayo, di ba, dapat nagsusulong na accountability kasi kayo tinatawag na representative of the people. So kayong mga matitino, yung mga matitino na mga kongresista, wala bang po pwedeng gawin para ipakulong, yung dapat ipakulong or itigil ang korupsyon? Hindi naman namin responsibilidad yung magpakulong, di ba? Sabihin, mag-initiate. Hindi. Yung ginagawa namin, ito na yun eh. Yes. Yung ginagawa namin, we are exposing it. Di ba? So, kaya lang, siyempre, ang may kapangyarihan para dyan, yung judiciary, yung Department of Justice, yung Ombudsman, yan sila may kapangyarihan. Kami, to a certain level, to a certain extent, we can expose. Pero after that, ano magagawa namin? Nabanggit nyo kanina kung yung tungkol sa impeachment ni Marcos. Kayo ay pabor doon. Yes, bumoto ako doon. Doon sa impeachment ni Marcos. Ano naman ang masasabi ninyong dito sa prosesong nangyayari sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Committee of on Justice? Kaya nga dati nagpa-participate ako pero ang problema, natanggal ako sa Senior Deputy Minority Leader. Hindi na ako participate. Hindi na ako pwedeng magtanong. Pwede lang ako mag-manifest. So anong gagawin ko? Mukha akong tanga doon. So hindi na ako dumadating. Ngayon, anyway, they will submit a report. Di ba? Yung committee report, whatever will be their findings, whatever will be their conclusions, isasubmit niya, bibigyan kami ng kopya. At may pagkakataon na akong posisiin yon sa plenary debates. Di ba? So ayoko naman na mag-conclude ngayon, kundi parang biased kagad ako, di ba? So, ngayon, may mga napapansin ako na mga, for example, yung Madriaga, I don't think that it's credible. So, pero yung iba, siyempre, kailangan pag-aralan ko mabuti, yung mga figures, yung mga batas na nakapaloob doon na sa ating bansa tungkol dito sa, for example, sa confidential funds, for example, sa AMLA. So, pag-aaralan ko yun. And I will be fair. Pero doon sa Madriaga, hindi ako naniniwala doon. Nakita ko yung niya napanood ko yung kanyang testimony. Sa tingin ko, machination. Ang tawag doon, machination. So, pwede nga demanda ni VP Sara, incriminatory machination. Paliwanag nyo po yun sa lingwaheng naintindihan ng ating mga kababayan. Well, for example, nag-establish siya ng, for example, di ba? Sabi niya, gusto niya establish na close siya kay BP Sara, di ba? Sinabi niya, diregaluhan ko ng painting si BP Sara, no? Yung painting doon sa likod. Di ba? Yung may litrato, nagkataon. So, ang
ang tingin ko motibo niya doon para ipakita na close sila. Eh biglang may nag-claim. Di ba? Nag-claim. Ako ang may gumawa niyan, ako nagbigay niyan. So bakit niya ginawa yun? So to establish na close siya. Di ba? Pangalawa, sabi niya, yung mga motorsiklo na na nakarehistro, yung pinanggalingan, binigay ni Presidente Duterte. Nakarehistro sa pangalan niya. Eh, paano niya mapapatunayan na yung pera na pinambili niya, ibinigay niya? Wala naman siyang, so, Pero sabi yun ni Ridon confirm sa LTO. Kaya nga ang tawag doon, tapos sabi, binigyan siya ng cheque. Oh, pero hindi mo naman alam kung saan galing yung cheque. Hindi niya naman pala dineposit. Oh, nagbukas siya nagbigay siya ng waiver. Oh, kung may pera doon, hanggat hindi niya mapapatunayan na binigay sa kanya yun, wala yun. Di ba? Pera mo yan eh. Oh, paano mo sasabihin, binigyan ako? Di kaya anak sa labas ni PRRD Yung yan. birthday greetings, makikita mo, bakit niya, kung ako hindi ko papakita yun, bakit? Buko lalo na hindi ka close. Kasi kung close ka, Wala nang tatawagan fan ka, sign. pupunta yun. Pero yung lalagyan ka, Pero kung anong pakiramdam nyo na ibang mga kasama nyo paniwalang-paniwala kay Madriaga? hindi, bahala na yung bayan ang magmusga sila. Pare-pareho kaming politiko. Hawa naman ako kung husgahan ko sila. Nakakawa naman. Hawa. Eh, are you crying? Or are you laughing? Put it in the record. Comment na naman ako. Ano masabi mo Tanong yan ha? Tanong, hindi Ano ba to? suggestion nyo. Huwag ka na magsasuggest ha? Ayoko na Oh, makasuggest. sige. Binabasag ako eh. Kung Ekal, ano masabi mo kay Boy Remulla na ayaw niyang payagang magpagamot si Tamgaluslos sa Singapore? Marami mong veterinaryo kasi nga daw dito. Bakit pupunta pa ron? Ay, hindi pala. Sasagutin mo yan. Alam mo, bayaan mo na lang sila mag-away, huwag na tayo makialam. Ganon? Pero tama Wala yung kang ginawa. masabi nun. Tama yung ginawa kasi, kung Baka tumakas na. Baka tumakas. Nasa kanila na yun kung tama o... Pero Kong, let's put it in record. Pumapasok pa ba si Romualdez ngayon? Hindi ko nakikita. Oh, Pero bakit sabi nila nakapirma daw? Sa attendance, Kong. Alam mo, may ganyan namang kalakaran ko minsan sa Kongreso. Nagugulat nga rin ako. Laging present, minsan ko lang nakikita. Ako po, oo. Eh yung Kong, talaga bang ang pag-iyak dati nang ginagawang inire-record pa yon, ilalagay sa record? Oo. Ngayon lang nangyari yan. Dati na bang gawain yun? Hindi, wala pa akong nabalitaan. Na, 50 years na si Kong pero wala siya ng balitaan doon. Hindi, fifth term ko. Fifth term. Kasi naging councilor ako, naging vice mayor. Naging empleyado ako. I started from the rank and file. Nung una akong empleyado, ako temporary employee sa Metro Manila Commission. Then I rose from the rank. Pero ano pong opinion nyo kung doon sa dugtungan ko yung tinanong ni Sir Jack na sinabi ni Remulla na pagbabawalan niyang makaalis ng ibang bansa si Romualdez? Sa tingin nyo, si Romualdez ba ay nasa ibang Hindi ko bansa alam na o kung may nandito pa sa Pinas? may hold departure. Alam ko wala siyang hold departure area. May ano po Out kanina. ng local. Pero meron po bang karapatan ng isang ombudsman na pagbawalan ng isang Kung may hold departure, kailangan mag-apply ka ng hold Pero departure. korte po ang nagbibigay nun, hindi ombudsman. Yes, ang alam ko. Pero Sa meron right to po- travel yun yung basic human right yun. May balita kanina, may post yung GMA7 if I'm not mistaken, na kausap ni Remulla yung Bureau of Immigration na magpapayagan dahil baka hindi na Kasi bumalik. kailangan may kaso, hindi ba? Para ikaw ay... Pwede ba yun? Well, yeah, I think siguro may na yan, kay Speaker Romualdez na yan para protektahan yung kanyang karapatan. Well, another bed dalo na naman to, Kong. ito hayaan na lang. Ano na lang Tingnan natin. natin, no? Ay, Tingnan na lang ibahin natin yung tanong. Ano pa bang mga hindi pwede ang pwede sa kanila? Kasi lahat na hindi pwede ginawa na nila eh. Hindi. Kasi hindi rin alam ni Kong kung ano yung sasagot eh. Kung Pero are you dito sa laughing? dito sa impeachment kay VP Sara, do you think kailangan na ba nilang iakyat na ito sa plenaryo para maidala na to sa Senado? Kung Hindi, mapagboboto. tingin ko nga, dapat talaga mabilis na determine yung probability tapos na iakyat na agad. Pero yun ang decision ng committee. Hindi naman tayo pwedeng maging mas makapangyarihan pa sa kanila. So,
kung may nakita tayong injustice, talagang, alam mo, lalabas din naman yung katotohanan. Alam nyo kung maraming maraming ngayon nagre-react ng mga Pilipino na sa kagitnaan ng krisis natin, bakit yan ang pinag-aaksayan ng panahon itong impeachment ni VP Sara Duterte? Halimbawa na lang, meron kayong bill na Yan ang ceiling. nagyan ng ceiling o cap yung presyo ng oil. Bakit hindi doon ang focus at ang focus yun nandito sa impeachment? Ano po ba yung inyong Kaya nga hindi bill? ako dumadalo sa hearing, kahit na pwede naman akong dumala as an observer, hindi ako dumadalo dahil sa tingin ko ay parang mas mahalaga na bigyan ng pansin yung problema natin. Dahil yung problema natin sa diesel, sa petroleum, ay hindi pa tapos. Yung epekto nung mga nakaraang pagtaas, yan ay ang epekto niyan baka hindi lang 3-6 na buwan. Bukod pa, hindi pa naman tapos yung krisis. At ngayon nga, di ba, hindi natuloy yung usapan ng Iran at ng US at may pagbabanta. Kung matutuloy yan, next week, tataas na naman yung presyo ng diesel. Kaya nga dapat pag-usapan natin yung impact, para sa akin ang pinakamalaking impact sa ekonomiya ng bansa, yung diesel. Kasi we're consuming 33 million liters of diesel every day. Yan ang pinakamalaki. Yung kerosene, yung mga gasolina, konti lang yan. Diesel. At yung diesel, dyan yung buhay na ekonomiya at nung pang-araw-araw na kabuhayan ng mga Pilipino. From mass transportation, jeepney, buses. Kinausap ko yung mga jeepney drivers dun sa distrito ko. Sabi nila dati 1,000 ang kinikita nila sa isang araw na pagmamaneo, ngayon 400 na lang. So para sa pagkain na lang yon. Mga ilang linggo pa na ganyan, magkakabaon-baon na sila sa utang. Pangalawa, dati ang kanilang full tank 800 pesos, ngayon 2,000 na. So malaking epekto yan sa mass transport. At pag mass transport, hindi lang yung driver, pati yung commuters. Siyempre, pag malulugi na yan, hindi na yan babiyahe. Pag magtataas naman, apektado yung common people. Pangalawa, yung food transport, yan yung pinakamahalaga. Bakit? Tataas ang presyo. Pagka, yung logistics cost. Yung mga supermarket, I think they are increasing their prices from 7 to 10%. So, yung karne, yung baboy from 280 to 340. Yung manok from 170 to 210, 220. Yung bigas, dati makakabili ka ng 30 plus. Ngayon, pinakamababa, 48 pesos. So, yan yung pangatlo, industries. Huwag mo sabihing mayayaman na negosyante yung gumagamit niyan. Mayayaman nga yung bumibili. Pero, pag nagbawas sila ng production, di mababawasan ng produkto, sales, maapektuhan. Baka magbawas. Nilagyan nila ng cap yung diesel prices, yung fuel prices. 74 pesos ang diesel doon. So tuloy-tuloy yung ekonomiya nila. Hindi nagbago. Sa Taiwan, 75% nung pagtaas, sinagot ng gobyerno. Kaya ano nangyari? Nung bago magkaroon ng problema sa Middle East, ang inflation rate nila is 1.5%. Ngayon, 2.1%. Tayo, 4.1% ang inflation rate natin. Hindi makakayanan yan. At dahil sa pagbagal ng ekonomiya, yung GDP natin, yung growth ng bansa natin, noong 2025, 4.4%, pinakamababa. Pag ganyan, ang projection ngayon, 4.4% din. So, babagal ang ekonomiya. Ngayon, yung rate ng pag-utang natin, 9%. Ibig sabihin, doble. Yung pagtaas ng utang natin, doble sa paglago ng ekonomiya natin. Laki. So dapat guys, Dapat dito tayo nakakonsentrate. Yes. Pero of course, kung diyan sa Congress, pero kayong mga pending bills, di ba? Yes. So ito po ba yung naasikaso? Gumagalaw po ba ito? Na-file ko na, pero masama ang palad, naka-break ang Kongreso. Ano po ba yung bill nyo? Anong laman po? Diesel Cap Act, 70 pesos. Tapos, Sagot ng gobyerno yung tataas pa doon. hindi po Maganda ba yun. malulugi ang gobyerno nun pag sinagot nila yung... Hindi, malulugi ang Saan- gobyerno saan kung babagsak kukunin? ang ekonomiya,
Malulugi ang gobyerno kung tataas ang inflation rate, maghihirap yung mga Pilipino. Saan kukunin- Ikaw, Banat Bay, Opo. anak mo, nagugutom, wala kang pera, anong gagawin mo? Sila po maraming anak. Ako wala po. Halimbawa lang. Opo. Opo. Magugutom anak mo, anong gagawin mo? Wala kang pera. Umiiyak na sa gutom. Pangungutang ka. Yun ang sinasabi ko. Kung nakapangutang tayo ng trilyon para sa mga flood control, bakit naman tayo hindi pwedeng mangutang para sa tiyan ng mga kababayan natin? Kaya lang, inuutang, napupunta ata sa bulsa nila eh. Kasi ang tansya ko, kung doble, 140 pesos ang presyo ng diesel, we will be needing 400 billion in 6 months. Pero normal ang takbo ng buhay for 6 months. Hanggang, hopefully, matapos na yung crisis. 400 billion, saan natin kukunin yon? Yung non-essential na maintenance and operating expenses ng gobyerno. Pag tinipid natin 20%, we'll get 25 billion. Ngayon, maghanap tayo ng revenue sources, other revenue sources na pwedeng kumita ang gobyerno. Mag-isip. Diba, pag ikaw hindi na kasi yung sweldo mo, hindi kakain yung pamilya mo, kahit na magtinda ka ng sorbetes, magtitinda ka. Nung bata ako, hindi kaya nagtitinda ako ng ice drop, nagsashine ako sapatos, ganun din ang isang gobyerno. Kailangan gumawa ng paraan. At kung wala ka na talagang magagawa ng paraan, umutang ka. Umutang ka sa US, sila naman nag-umpisa niyan, di utangan natin. Kung ayaw nila sa China, baka nagmamadali pa. Eh, Basically, merong kung basically, sinasabi po ninyo kung Erice na ayon sa pag-aaral ninyo, kaya ng bayang Pilipinas. Kakayanin niya. Kasi kaysa maapektuhan ng kasi pag bumabagsak ang ekonomiya, di lalong nababawasan ang kita. Di ba? Kung tuloy-tuloy ang ekonomiya, at least dahan-dahang umaangat. Ngayon, yung utang, di babayaran na lang natin. Total, 18.2 billion ng 18.2 trillion na yung utang natin. Ano ba naman yung another 400, 500 billion? Di 18.5, 18.6. So sino po ang nagpipigil nito? Kasi ang sabi ni Congressman Leandro Leviste, yung pagbabawas ng VAT at saka yung bawasan yung 12% VAT sa mga pangunahing konsumo natin o bilihin, yung dating sabi niya kababayan daw niya na ngayon ay Hindi, alam mo assistant yung ng presidente. Yun din ba ang nagpipigil alam mo sa'yo? yung hindi naman file ko pa lang naman mga 2 weeks ago. Okay. So naka-recess ang Kongreso. Kaya nga nagkakampanya ako para bigyan ng pansin itong aking, and I don't want to prejudge kung ano yung magiging reaksyon ng gobyerno. Basta ito, this is a proposal at kinakampanya ko ito, nasuportahan ako ng bayan na gawin natin ito. Kung susuportahan ng bayan, kaysa mangutang tayo sa ibang bagay, mangutang na tayo para sa pag-angat na ekonomiya at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. So, okay ito kaysa ayuda, no? Kung ano? Yung ayuda, walang mangyayari doon. Bakit? Una, ayuda. Maraming leak. Maraming butas. Di ba? Tapos, wala pang sistema ang gobyerno natin para maipamigay yung mga ayuda ng tama. Wala tayong system eh. Kaya kita mo, may namatay pa sa Quezon City. Yes. Wala tayong sistema na tama. Pangatlo, may mga maiiwanang sektor. Food transport, logistic, may iwanan. Ngayon, wala naman. Kaya tumataas ang presyo ng bilihin. At tingin ko, walang absorptive capacity ang makinarya ng gobyerno para maabot lahat ng ayuda. Pero Gamitin yung ayuda, idagdag na lang natin sa cap, diesel cap, di ba? Saka, mas maganda. At dito, makikinabang lahat. Oh, Hindi yes. lang yung isang specific sector, kundi lahat ng mga Pilipino. Do you think, Kong, may magpapautang pa sa atin? Kasi itong anomalya sa flood control projects, kalat na po ito, even sa buong May mundo magpapautang pa sa atin kasi nagkaroon tayo ng Fitch rating, nagkaroon tayo ng negative rating. So, medyo mas mataas siguro yung interest. Pero kung gagamitin ng gobyerno, yung may advantage tayo kasi sabi nga, di ba, yung US, mahalaga tayo sa kanila, dapat pautangin tayo. Kung ayaw naman nilang magpautang, di pumunta tayo sa China.
mahalaga. China, di ba? Ayaw nga nila sa China kung eh. Parang Ay. ayaw nila sa China eh. Kaya nga. Yeah, yan yung, sa tingin ko, yan yung advantage natin. Kailangan talaga pala may isulong yan, ano? At sana walang kumarang yan. Pero how positive are you na susuportahan niya ng mga kasamahan mo? Kasi sabi nga nila, ang mga numero unong lobbyist daw sa Congress, mga negosyante rin. Oh, Baka mahirapan makasingil yung mga negosyante sa kaya gobyerno. dahil wala ng kinakampanya ko pera. nga to eh, para ang pinakamalaking suporta ay kung may suporta ng mamamayan. Kinakampanya ko sa mamamayan na ito ang gawin ng gobyerno. At tingin ko, marirealize nila yan, sana wag huli na, kung hindi magkaroon ng magandang resolution yung problema sa Middle East, yung geopolitical tension sa Middle East, tataas yan. At pagtaas ng taas yan, yung inflation rate natin tataas, yung GDP natin bababa, hindi makakayanan ng bayan. Mas maganda, ngayon pa lang, meron na tayong mechanism para magtuloy-tuloy ang ekonomiya. Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin kasi baka sabihin nila, hindi naman kami nagpapadiesel, wala naman kaming sasakyan, wala kaming Hindi, benepisyo pero yan. siyempre, yung presyo ng bilihin, yun ang problema. Tama eh. Tapos yung industriya, babagal. Maganda rin, no? Maganda yung panukala nila kung Oh, sana ganun yung mga panukala mo. Kanina nagpapanukala ka eh. Hindi maganda Action yung... mo, ganyan din dapat. actually, mo. naisip ko na yun eh. Naunahan na. Kaso nga lang congressman siya. Sana gumawa. Okay lang ko. Okay. Kaya nga dapat dapat itong sinasabi ni Congressman Martin Romualdez na nalalaman niya, dapat sabihin na niya para Biglang ganun. matapos na, di ba? Kung may alam siya eh. Di tapos ang nakawan, mapapanagot natin yung Kasi nagnakaw. kung magkano yung unprogrammed bills ng mga nakaraan? Ang program appropriation. Unprogrammed appropriation. 2023, 700 billion. Billion. Noong 2024, 800. At noong 2025, 300 plus. O di solve na sana yung panukala ninyo kung yung unprogram na yun napunta sa tama. Pwede naman yung mga basketball court for the 2026 budget. Basketball court, yung mga stadium, wag na muna ipagawa. Diba? Iyon na nga ho eh. Kasi kung nagawa nila noon na kumuha ng 800 billion doon sa unprogram appropriation, bakit hindi nila kayang gawin ngayon na kung Kaya saan nga, para kaya sa nga. taong bayan? Yun ang aking suggestion na marami naman makukuha pera, yung ayuda, bawasan, lagay natin sa parang nag-ayuda na rin tayo sa buong mamamayang Pilipino. Yung mga hindi importanteng proyekto, yung non-essential MOE, ayan, malaki ang ano. At kung kulang pa, diyan tayo mangutang. Pero kung It's worth it para sa mga ordinaryong Pilipino na pinakamarami sa ating populasyon. Pero napapansin lang namin kung maganda yung inyong bill. Yung bill din ni Libiste, napakaganda rin. Yung ibaba yung... Alam mo, okay sana yan noon. mm, Nung hindi pa ganun kataas. mm. Pero ngayon, alisin mo yung excise tax, 6 pesos lang yon. O 140, bawasan mo ng 60, 134. Yung Sa VAT. Yung VAT, 12% lang yon. So bawasan mo, mga 20 pesos lang ang mababawas. Mm. Pero ang pinanggalingan is 56 to 70 pesos eh. So para maging normal yung buhay natin, hirap na nga nung normal, hirap na nga eh. Ibalik mo dun sa normal. Yun ang aking prinsipyo. Pero ang tanong ko po dito, bakit sa tingin nyo kahit napakaganda ng mga ganyan sa West Zone, walang nangyayari sa Kamara? Yan ang it's a question of leadership siya, of course. Walang kita kasi kung kaya ano. So, nasa Hindi, leadership. basta ako, hindi pa ako nawawalan ng pag-asa na basta ang importante sa akin, meron akong suggestion, pag-aralan ng Kongreso. Tingin ko naman kaya kong idepensa sa kanila. Yung figures ko, kaya kong idepensa sa kanila. Yung feasibility ng aking panukala, kaya kong idepensa sa kanila. Ang gusto ko lang mangyari, mabigyan ng pagkakataon na marinig ng Kongreso, marinig ng bayan, at tulungan ako ng bayan
Dahil sa tingin ko, ito yung makapagbigay ng solusyon sa mga kahirapan ng mga mamamayang Pilipino sa panahon ng krisis. Kung nabanggit nyo, it's about leadership. Do you think etong leadership na to may pag-asa pa o do we have to change that leadership? Well, wala kasing ibang proseso. Walang ibang proseso kundi impeachment. Tapos na eh. So may 1-year bar. So hindi pwede. Oh, di ba? Hindi naman ayong lumabas sa provision ng konstitusyon. So anything that na labas dito extra constitutional, mahirap eh. Magiging banana republic lang tayo eh. 'Di ba? So unless mag-resign. Oh, 'yun. Pero hindi naman bawal na humiling ng resignation. Pero ako, minabuti ko na magpanukala ng mga panukalang batas na sa tingin ko makakatulong. Ang mahalaga kasi mas mahalaga sa akin ngayon, ngayong crisis, pag-usapan ito. Pero do you wish for the president to resign? Well, mahirap magsalita, mahirap magsalita ng ganyan sa ngayon. Ang masasabi ko lang na we have elected a president for 6 years. Bilang hindi niya kapartido, parang out of delicadeza, ayoko naman na magsalita ngayon. I would rather discuss issues, policies may misinterpret na namumulitika ako na Pero in your personal capacity, Kong, sa tingin nyo itong hindi, corruption... I can't meron akong responsibilidad dahil kinatawan ako ng Kongreso eh. So dapat siguro yan yung we should always know our place eh, 'di ba? Kung ordinaryong mamamayan, pwedeng magpahayag na magpahayag eh. Pero ibig sabihin may mga constituents ako eh, may mga naniniwala sa akin. Kaya kailangan maging maingat ako, especially dito sa mga bagay na sa tingin ko hindi it would divide rather than unite our people. Pero lately, Kong, may mga expose din kayo, ha? Yung sa mga text messages. Yan, lagi naman. Hindi naman, magpapatuloy naman ako na mag-provide ng check and balance. Pero kung maganda sana yung mga panukala niyo kami. Ay, ibig sabihin, Wrong pangit? timing lang eh. Hindi, wrong timing lang. Okay. Wrong timing. Hindi mo maganda yung panukala niya. Wala kang maraming makakatulong nun. Matutulungan nun eh. Kasi wala puro kurat yung nakaupo eh. Diba? Wala nang pondo. Paano gagana yan? Saan kukuha ng pondo? Hindi, kaya nga meron akong suggestion kung saan kukuha. Kung alam mo, Maleta. Bawasan lang siguro alam yung mo- maleta. Kong. Hindi, meron nga akong isang panukalang batas. Sabi ko, we can generate hundreds of billions. Kasi alam mo dito sa bansa natin, sa bawat economic centers, napakaraming mga Filipino-Chinese na mga nakatira na rito ng 7 taon mahigit pa. Na nakapasok dito dahil fake yung kanilang mga papel. Ang papel nila, yung halimbawa, kumuha sila ng late registration. Kunyari, pinanganak dito, kahit hindi naman. Pero matagal na sila rito, 7-10 taon. Mga negosyante, magagaling talaga yung Chinese na negosyante. Iba naman, fake yung marriage certificate. Iba naman, fake yung alien registration. Yan, pinupuntahan ng mga corrupt na immigration agents taon-taon tuwing Pasko. Nako, may hatag yan. At pag nangangamba din sila dahil pag nakatuan sila, meron sila biniling property, tapos na patunayan na fake yung kanila, pwede na silang i-deport, mawala yung mga properties nila. So sabi ko, karamihan dyan talagang mga pusong Pilipino na, mga 20 years na nga rito yung iba. 30 years na rito, may mga pamilya na, may mga anak, may mga apo na dito. Ang dami niyan. Kausap ko yung Filipino-Chinese Federation. Sabi nila at least mga 20,000 kaya magbayad ng 5 million each. So we can generate hundreds of billions of pesos. New revenue, walang masasaktan. Natutuwa pa sila magbayad kaysa maglagay ako taon-taon.
ito na, 5 million, baka 10 million, pumayag pa yan. Illegalize nyo na lang yung aking stay dito. Makapag-negosyo na lang ako. Sa Caloocan, marami yan. Sa Grace Park, yung mga motorsiklo. Marami yan dyan, mga Filipino, Chinese. Pagka inalis mo nga yan, malulugi yung Caloocan. Mawawala ng income. So, bakit di na lang illegalize? Di ba parang sa Amerika, pag Pilipino, TNT, na legalize. Diba? So, bakit di na lang natin illegalize yung mga Filipino-Chinese? Pagbayad na lang sila ng administrative fees, kikita ang gobyerno natin, tuloy-tuloy pa yung pagnenegosyo nila. So, meron ako mga panukala para Kaya, kumita. alam nyo kung, ito, narinig ko sa inyong isa sa mga interview na you want Maro has to run. Correct? Yes. Ibig sabihin, it's definitely you are in the side of the yellow camp. Yes. And now, you're saying na you're not calling for the resignation of the president. Yes. Yan bang sentimento ng mga sabihin na nating liberal? Hindi naman eh. Kasi liberal nga, iba-iba kami. Masyado kami liberal. So, iba-iba yung aming mga opinion. Although, syempre, we respect each other. Pero ako, opinion ko, bakit naman sinabi yun? Bakit ko yung sinabing si Marojas? Kasi nga, ang nangyayari kasi dito sa ating bansa, pamilya, tapos kuminsan, kung sino yung popular. Si Marojas, hindi popular. Pero alam na, sa pagkakakilala ko, very qualified. Very qualified na tao, hindi corrupt. Sa tingin ko, meron siyang enough experience, meron siyang knowledge, naging Secretary of DILG, naging Secretary of Transportation, naging Trade Secretary. So, wala namang corruption issue sa kanya. At sa tingin ko, dahil kaibigan ko, sa pagkakakilala ko, malaki yung sakripisyo niya. Pati yung pamilya niya. They're not just, hindi lang sila yung, hindi kumukuha ng pera sa gobyerno, nag-aabono pa para sa gobyerno, para sa mamamayang Pilipino. Pagkatapos meron siyang malaking achievement, sa tingin ko, yung BPO is Marojas, siya nag-introduce ng isa sa mga pinakamalaking pinagkukunan natin ng Si Marojas, hindi si GMA. Hindi, si Mar Rojas ang nag-introduce ng BPO sa mga call centers sa bansa natin. Kaya yan yung, sabi ko, baka panahon naman na tingnan natin qualifications rather than popularity. Pero ang mahalaga, kahit na magkakaiba tayo ng paniniwala, dapat yung intelligent discussion, policies rather than personalities. Pero ito kung kanina, nabanggit ninyo itong yung mga text messages, no? So what's the purpose of this paglalabas nito kung wala namang nangyayari? Ang dami. Si Amy Marcos may sinabi kontra sa kapatid niya. Kayo po, katulad ng mga text messages na galing kay Bersamin. Pero walang result eh. Yun na nga, yun yung masakit. Pero basta tuloy lang ang laban. We cannot, hindi naman tayong ganong kapangyarihan para masunod yung gusto natin. Meron akong gusto mangyari, pero Ayaw nila. hindi ko naman pwedeng ipilit. Hindi mo lang pwede kaya mag-isa. Siyempre, we cannot deny the fact na binoto si Presidente ng mga Pilipino for 6 years. Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy tatag lang. Kung mapunta nga tayo sa impeachment. Bilang isang... Siguro, dapat talagang, we should be patient. Ako, I've been fighting political dynasties for more than 4 decades. My fight against dynasties predates the Constitution. Wala pang 1987 Constitution, nilalabanan ko. Nakalaban ko yung mga malalaking pamilya sa Caloocan. Ako lang mag-isa. Natatalo ko, nananalo ko. Tuloy pa rin ako. Mahirap. Tuloy pa rin ako. Hanggang ngayon. Pero kung merong good dynasty, meron ding bad dynasty, hindi patatamaan yung good dynasty. Alam mo yung good dynasties, they are more of an exception rather than the rule. Bakit? Halimbawa, sa isang pamilya, tatay magaling. Malagay na natin sumunod magaling. Yung anak,
tapos kapatid, apo, pati black sheep ng pamilya nila, mag-i-interest na rin sa politika. Ganyan nangyari Kasi yan yung, hindi na, ang nangyayari, wala nang pagkakataon yung pinakamagagaling. Nabablock na nila So, paano aasenso ang bansa natin kung yung pinakamagaling walang pagkakataon sa public service? Nabablock Iba nga, nadidisqualify. Maraming magaling magaling, pero tatay magaling. Susundan ng anak. Pero dadating yung panahon na yung iba nga dyan, hindi na nag-aaral Bakit magiging mayor din ako, susunod na ako sa tatay ko Ganun na nangyayari. So, yung magaling is an exception rather than the rule. Saka mawawala ng check and balance. Kung puntahan lang natin yung sa impeachment, kasi ngayon, lumabas yung SALN ni BP Sara at saka ni yung kanyang asawa, si Atty. Mans. Pero ang kaduda-duda dito, Bakit public official ba si Mans? hindi po, pero kasi dahil parang joint daw sila, so parang lumabas na rin. Hindi, dapat joint yun. Hindi yun pwedeng, hindi pwedeng may SALN Pero ang si Mans. nakakapagtaka po dito, 8 days ago, pinalitan yung chairman ng AMLAC. Would you think na may dito, may discrepancy o medyo kaduda-duda naman Hindi, yung baka galaw siguro na gano'n? yung unang AMLAC ayaw maglabas. Baka lang Baka lang. So, pinalitan nung mas bold na kaya maglabas. So naniniwala po ba kayo na may gusto nitong impeachment kay BP Sara Duterte walang iba kundi si President Bongbong? Siya ang leader of the majority party. And the majority party is leading the impeachment. So, kalokohan naman hindi gusto yan ni Presidente. May mga may mga kumakalat din sa social media ngayon na parang May naniniwala ba kayo na hindi alam ni Presidente? Kami naniniwala kami siyang pinakasalot dito sa lahat ng to. Very elementary naman yung na yun, yung Hindi yan Ang tanong nga Hindi yan dito, chismis, ha? ang tanong nga dito kung sinasabi, katulad sinasabi ni Martin na executive, sino kaya yung pinatutungkulan niya sa executive? Kung yung asawa ba o yung presidente? Kasi marami na ding rumors na parang asawa na yata tanong na lang nagmamando. natin. Tanong na lang ng media kay Martin. Huwag na tayo mag-speculate. Ayun lang, kung sasagot, ko. Yun lang, umiiwas na Pero naman speaking si of speaking of yung SALN, sabi nila, korte lang daw ang pwedeng humingi ng SALN. At ito, nilalabas na ito inilalabas ng Hindi ako lawyer. Hindi ako lawyer. I don't want to comment on something na limitado yung aking kaalaman. Ang alam ko, yung bank secrecy law, bank accounts, hindi ko alam yung SALN. Hindi ko alam yung SALN. So yung ba? Pero ako, naglabas ako ng SALN ko. Nilabas ko yung aking SALN. Yung SALN, publicly available siya, Tama ba? Hindi, Pag hindi. request mo, pwede kang Hindi, makakuha. hindi basta-basta. Okay. Pero ako nilabas ko. Nung sinabi nila naglabas ako ng SALN. Pero yung yung mismong yung nilalaman ng mga bangko, deposito, yung galaw Nilabas ng ko yun pera. lahat. So dito sa nangyayari ngayon sa Congress na pag-expose nila noong movement ng pera ni VP Sara, Magulo legal yung kaya? movement Magulo yung movement. Halimbawa, may negosyo ka. Halimbawa, nagbenta ka. Halimbawa, ito na lang. Contractor ka ng bahay. Ang contract ko 20 million. Di ba? So, binayaran kang 20 million. Pero ang kita mo talaga doon, yung pera mo lang, check-in na pumasok sa account mo, 20 million. Pero ang kita mo lang doon, halimbawa, kumita ka lang ng 10%, 2 million lang ang pera mo doon. Yung 18 million, binayad mo yun. Gagastos Sa mga supplier, di ba, binayad mo yon. Pero, lumabas at pumasok sa sa account mo. So, ibig sabihin, yung 20 million na binayad sa'yo, nilabas mo yung 18 million, 38 million na yon. Yes. Pero ang pera mo lang talaga doon, 2 million. Yun lang yung kinita mo, di ba? So, Parang kaya ganyan hindi mahirap, mahirap. Parang ganyan din yata yung nangyari kay Chief Justice. Mahirap talagang maging basis ng wealth yung Movement lang. movement lang ng
Kay Chief Justice Corona, ganyan din po yata yung nangyari, no? Parang inad-add lang nila yung buong transaction. Hindi ko masyadong ano yun, alam yun. Hindi ko masyadong wala yata ako sa Congress no kay Corona. Ayun. Ay, may balik ko lang pala yung tanong mo kanina sa Supreme Court, hindi ba? Na parang pinasasagot na si Presidente doon sa doon sa drug test and yung kanyang medical situation. Kung hindi po sila comply sa Supreme Court, ano pong Hindi, pwedeng mangyari pinapasagot lang naman siya dun sa petition. So sasagot yun. dyan? Sasagot pala. Sasagot yun. Ano po yung mga magiging desisyon? Makakapag-desisyon po ba ang Supreme Court? Sasabihin niya na Hindi natin kailangan. alam. We cannot be supreme than the Supreme Court. Hindi natin alam kung ano yung magiging decision. Pero kung halimbawa po mag-decide ang Supreme Court na kailangan muna talagang or pwede ba nilang pilitin or utusan ng presidente na magpa-drug test, hair follicle test, Hindi. maglabas ng medical Alam mo yung bulletin? ano man yung magiging decision ng Supreme Court, may legal basis. At mahirap mag-speculate. Okay. Ako hindi na ako magugulat. Baka mapalitan yung Supreme Court. Baka yung Chief Justice. Ayan, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Hindi na, na. baka yung Chief Justice, mapapalitan na po yata. Yung Pero ito Chief Justice, matindi. Maraming kinakaharap na issue ngayon si Leonel. Di ba? Mm. Si Justice Leonel. So ganun sila ka... Leonel, oo. Oo, Kasi ganun talaga sila ka Alam natin yung mga magic na ganyan kasi may nakaraan. Ganyan din eh. Nahuli yung anak na nagpadala ng droga. Yung PDEA chief. Nasipa. Di ba? Napalitan Ang din. bilis eh. Pero yung pong yung pong, di ba kahapon po may oral argument. Sa tingin po ninyo, doon sa palitan ng sagutan, nakalamang po ba kayo? Hindi, Oo. confident ako. Ayoko naman pangunahan yung Korte Suprema. Pero confident ako na tama yung pinaglalaban ko. Satisfied naman kayo kung Satisfied naman ako. Maganda siguro, bago tayo magtapos, hingan natin ng huling statement si Kong tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan at baka may gusto siyang ibigay na mensahe sa ating bago mga yun, kababayan. pasalamat tayo kay Kong Erice dahil Maraming katulad nga salamat ng po. sinasabi natin, Mm. hindi porket magkakaparehas ng opinion o magkakaiba ng opinion, na tayo, hindi na tayo magiging sibilisado. Napakaganda ng Yes, mga sagot ni Mm. Congressman Erice na nakita natin kung papaano yung... marami tayong natutunan kay Congressman Yes. Erice. So maraming salamat po. At Thank you, Kong. inaanyayahan natin actually lahat ng mga gustong magsalita at lahat ng mga gustong sumagot doon sa mga katanungan ng mga kababayan natin. Yes. Dahil karamihan ng tinatanong natin dito, dahil Yung na Vox galing. Populi, galing mismo yan sa mga netizen natin, Yeah. Kong Erice. Thank you very much po. May question ako bago magtapos. Ah. Liberal Party, no? Opo. May napipisil na po ba kayong pambato sa 2028 election? Ayaw na, Nakakasagot ayaw. na kanina eh. Ayaw Wala ni... pa. Ayaw ni Sabi ko nga, Lenny. gusto Si ko, Lenny dapat, di ba? kung akong, hindi, ako bilang, Ba't si Risa ayaw bilang niya? isang Egay Erice, ang gusto kong presidente, si Marojas. Bilang Egay Erice. Si Risa po, ayaw niya. Ayaw. Hindi naman sa ayaw, pero may mas gusto ko si O Marojas. sige, ayaw na lang po. Para mas... Trillanes kaya. Trillanes. Si John Vic kaya. Oh. Hindi pa naman liberal si actually hindi naman po liberal si Risa, hindi naman po liberal si John Vic, hindi naman liberal si Butterfly po yun eh. si Senator Trillanes. Si Lamas kaya. Patakbuhin nyo na rin. Hindi rin liberal yan. Yun, so, sige po. Kong, may... Magbigay po kayo ng mensahe para sa ating mga kababayan. Una, nagpapasalamat po ako sa Banateros dahil sa masaya at makabuluhan na pag-uusap natin ngayon. Ang mahalaga, sana ang pangarap ko na wala nang kulay-kulay ang mga Pilipino. Isa lang ang kulay natin, kulay kayumanggi. Na kung meron mang pagkakaiba-iba ng opinion, sa bandang uli may pinagkakaisaan pa rin. At yan yung kabutihan ng ating bayan. Unity in diversity, ika nga. So, maraming salamat. Salamat po. Sige, magbigay muna tayo ng mensahe. Ako ko, Paalam. ang galing mo. Actually ko, wala ako nakapansin na kulay namin. Kulay yellow, oh. Ay, Nililalo kami. Joke lang ko. akala ko, ano ko Amy Marcos, black Hindi. Sana to, sana. Black kami. Kung maraming salamat. Salamat. Kung wish ko sa'yo, sana maging mayor ka na mukha. May wish pa. Meron suwi, birthday niya bukas.
Kung Huwag gayahin yung... mayor ka ng Caloocan. Nako, matanda na ako. Pang-congressman na ako. Ang ganun? Okay, wala ka. Ayun, maraming salamat. Ay, congressman, maraming salamat. Sana bumalik pa kayo nito, ha? Salamat. Ay, Anytime. Kong, maraming salamat sa sakripisyo mo para sa bayan. Yan lang po. Salamat. Malatiliin niyo po yung pagiging matapang. At sabi niyo nga kanina, patience lang. At Patience nandito lang. kami, basta sa katotohanan at para sa bayan, nasa likod niyo kami. Kahit hindi Salamat. tayo magkapartido. Yan. Salamat. Ako hindi na kay ano. May partido pala to Iba. Oo. Ako hindi na para kay Kong. Sana gayahin si Kong kagaya ng iba na magpa-interview din dito. Kahit iba, alam naman natin na iba ang ano. Oo, iba ang ano ni Congressman ni ano. Sana gayahin niyo si Kong. Huwag kayong matakot na magpa-interview sa amin porket hindi kayo DD o Duterte Nakatakot Hindi, si support. Jay. Hindi. Pero hindi siya Mahalaga naman, nakatakot di ba? talaga. Magsabi ka lang ng totoo. Hindi maunawaan ka kahit Tama na po. hindi naman tayo magkaiba naman tayo Tama opinion. Kung sinasabi ko naman ng totoo, di ba? Di wala namang problema doon. Marami po kasing umiilag dito sa amin, ayaw nilang magpa-interview, ayaw nila ng ganito. Lalo hindi ano sila. Alam mo na yung mga Same ng kulay. ibang kulay. Yan. Coach Oli. Maraming salamat Kong Erice, pero meron siyang maling sinabi. Sabi niya, tayo po ay kayo manggi. Ako isa personal mistizo po. Tsaka isa pa pong mali Sa doon. personal, sa TV lang yan. Pag ano? inibod mo yung pantal mo, may maitim din yan. Siko nito, Ilocano to May isa pang mali doon sa sinabi ni ano, ni Kong kulay ni Risa Hontiveros yung kulay brown. Paano yan? Oo, yun. Nako, nalalapit na tayo sa finals. Oo, yung hindi natin ini-expect itong mga nangyayaring ito. Hindi natin ini-expect na aabot sa ganito yung Bayang Pilipinas, lalong-lalo na doon sa mga na-expose ngayon. Nakita natin, bigla-bigla na lang, nagsalita itong pinsan ng presidente na sinasabi ng karamihan na involved dito sa corruption. So, sabi nga nila time is the greatest truth teller. So, unti-unti nakikita na natin, unti-unti lumiliwanag, di natin alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. So, abang-abang lang tayo, nagiging exciting na. Kaya, nako, banat pa ikaw, baka meron kang... sabi ni Lakambini, ni Gregorio de Jesus, walang lihim. Karamihan na involved dito sa corruption. So, sabi nga nila time is the greatest truth teller. So, unti-unti nakikita na natin, unti-unti lumiliwanag, di natin alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. So, abang-abang lang tayo, nagiging exciting na. Kaya, nako, banat pa ikaw, baka meron kang... Sabi ni Lakambini, ni Gregorio de Jesus, walang lihim na hindi nabubunyag. Yan, napakaganda. Kong, last question pa. Walang kabit na hindi nahuhuli. Ganun. Ayun, mahirap. Mahirap doon. Kong, aabot pa kaya ng 2028? Abot yung nahirap na talong yan Ano yan inciting to sedition yan. Bukas, meron ka ng subpoena sa NBI. Ayun. Ano naman yun? At siyempre tayo mga kababayan, patuloy lang natin sinasaliksik ang mga katotohanan. Hindi lamang po sa isang bakod, inaalam din natin sa iba't ibang bakod. Then maaari naman tayong matuto sa bawat isa at maging magalang tayo sa magdi-disagree sa bawat isa. At yun nga po kami nagpapasalamat sa inyo Kong Erice dahil malakas na loob kayong humarap sa amin kahit alam nyo naman siguro na kami po ay Duterte supporter. Talagang sinagot nyo ang aming mga tanong ng diretsuhan, walang paligoy-ligoy. Kaya nga mga kababayan, patuloy lang tayong ipanalangin ang ating bansa dahil ito lang ang ating bansa, wala nang iba, 'di ba? Hindi natin pinili na dito ipanganak sa bayan na 'to. Diyos ho ang pumili niyan kaya dapat mahalin natin. Yun lamang po. Yan. At